katabis ko dyan and birthday ko. Kaya nandito ang dalawang... Sino ka ba? Introduce your name and kano-ano kita. Bayaw ako ni Ate G. Yes, mga katabis, ito siya ay ang brother-in-law. Kaso hindi pa siya in-law kasi hindi pa kami kasal. Your name? Jelly. Mga katabis, siya po ang prettiest. Jelly. Uy, nag-expect ako sa intro mo sa akin, ha? Ikaw, At ito naman si... Ito muna. Sawa na ugal. Mag-event ka na. Hindi, ito talaga ang totoong bunso. Bunso namin. Pero nakikibunso ko. Nakikipamily lang po. Hindi, introduce your name. Style. Pinsan ng asawa ni Ate G. Josawa kasi hindi pa kami kasal. Jowa slash Asawa. kasi meron ng dalawa eh. And yes! Oh, diba? Tinawag na niya. Isa pa, pangalawa na yon. Pangatlo pa. Si Dada. Introduce your name. Kurt. Si Kurt. Thank you so much kay Maki and Jelly dahil nagdala pa talaga sila. Para sa akin ba yan? Baka expecting. Nagdala sila ng dalawang pizza pa talaga. And ito naman is nagdala sila ng Dunkin' Donut. Oh my God. And hoy, hindi yun sponsored. Sponsored. Sponsored yun. No, hindi to promotion. Okay, ang first category ng tanong ko, mga katabis, is about pagluluto. Masarap ang kape pag meron talaga nito. Go! Pasukan? Category na to, this is the last. Third is, ito agad ang naiisip pag sinabing bilhin mo to. Pang pasarap yan ng lulutuin. Oh! Magic sarap. 1, 2 and 1. Ayun naman, second category is about basic question. Naka 3-1. Pag gutom na tayo at kakain, ano dapat mauunang gawin? Nagsasahin ka muna bago ka magluto. Mali yun. 4, 1. Layo. Pag makalat at gusto mo maglinis, ano ang pinaka-main na kukunin? Wait lang. Ay! Galing naman! Sa araw-araw naggawain sa bahay at binabalik-balikan mo, saan banda ang sa tingin mo kailangang malinis talaga? Go! Ang galing ah. Siya. Check! Ay, tama! Sabi niya eh. Hindi sagot ko eh. Kasi sabi mo may parang sa school. Di ba? Pagpunta sa school, di ba kayo pupunta doon pag Ang mag-iinit iniisip ko kayo? kasi ako maglilinis sa CR. Di ba? Napaisip din kayo, no? Punta na pala tayo sa exciting. Yes. Aki and Kurt, sa ilang babae na naging part ng experience nyo sa buhay, ano ang sa tingin mo, nyo, ang pinaka-the best, best, among the rest, na masasabi mong iba talaga siya? Mike. Oh my God. Hindi ganun yun. Ikaw. Sige. Hindi, ano yun eh. Parang napag-usapan namin siya last time. Tama. Parang ang sabi ko nun, siya ang parang walang makakapantay sa kanya kasi nakita niya ako at my lowest eh. Parang marami akong hindi na ibibigay sa kanya for now pero hindi niya ginawang rason yun para ayawan niya ako. Sabi mong kapantay na siya ng magulang mo is parang ang taas na rin ang pagmamahal mo sa kanya. Ayan. For the future. Dapat lang. Kasi sasabihin ko na siya rin yung LDR yung last. Siya yung pangalawa. Tapos sabihin na natin na ang dami ko experience tapos nag-grow rin ako dun. Kasi may experience ka na.
alam mo yun, pag sinabi ko na rin naman dati, kasi hindi ko rin masyado nakakabanding yung pamilya ko. Kasi yung sinasabi niya, nasa kwarto na ako. Oo. So, kunyari, kung mamahalin kita, para kitang minahal na parang bata. Ang bata, pag minahal ka, pure. Lahat, yes. Lahat. Oh, mahal! Oo! Nakakabata kami na next. Like, in the long run, sabihin na natin in next 10 years, kunyari, kami pa rin. Ano ko ba rin? So, kunyari, Hindi naman natin alam yung masabi. bukas, Oo. yes. Truth. Or like, tumanda na. May, naka-ready ako sa like, future, like, For the future na talaga siya. Ano lang ba yan? Sabi ganun. Bakit sa murang edad natin, kailangan natin i-try to na papasok tayo sa relasyon kahit na alam nating hindi pa to. Kasi may future pa. Gets? hindi naman kasi sabihin ng magulang mo na Bata ka pa. Oh, puppy love, yes. parang di pa talaga mature. Yes, hindi pa matured. Pero, ikaw rin naman nakakaramdam niyan eh. Ikaw rin naman ang nagmamahal sa tao. Truth. Tapos, why not? Eh, wala namang mali. Para sa akin, ha? Kasi, kakawalan naman niya, yung nangyari sa akin. Alam ko naman yun, yung boundaries ko na nagkaanak sila ng maaga. Yes. Alam ko naman yun. May reason po talaga bawat isa sa atin siguro, no? Kung bakit talaga yung mga kabataan ngayon is pumapasok sa in a relationship kasi longing and love. Like, hindi nila nakukuha yun sa mother and father nila, dun sila kumukuha ng love sa partner. Tama. Thank you so much. Bakit ka pumasok in a relationship kahit na alam mong hindi pa siya hindi natin alam yung bukas na mangyayari. Like, baka maghiwalay pa or may something na malaman kang hindi mo pala gusto. Yung ganun. Alam mo yung nalaman. Di ba ano yun, parang kahit hindi mo alam yung mangyayari kinabukasan. Oo. Parang pag kasi, pag nagmahal ka kasi take risk yun eh. Yeah. Di ba? Parang hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Kaya, naniniwala ako dun sa, kung mahal mo yung tao, araw-araw mo siyang pipiliin. Parang ganun. Ganun ka ba? Tapos ganun, parang, Ganun. Hindi. Sagutin mo! oo naman, ganun ako, syempre. Kasi parang, hindi naman porket may hindi pagkakaintindihan, naayawan mo kagad. Kasi mas mag-grow kayo pareho nun pag ganun. Parang di ba, kahit nagte-take risk ka kasi gusto mo malaman kung anong kaihinat na ng isang bagay. Yeah. Tapos, syempre, kaya ako pumapasok sa relationship kasi naniniwala din ako dun sa sinasabi nilang no man is an island, di ba? Parang yan. Yes. Parang walang taong kayang mabuhay ng mag-isa. Parang kahit gaano ka pa katigas na tao, merong magpapalambot sa'yo which is yung pagmamahal. Ganun. Alright, done na. Sumagot si Maki. Thank you so much for that answer. Hala! Comment down below mga katabis kung sino talaga yung mas mahaba yung pasensya sa relasyon. Babae ba or si lalaki? Hindi mo siya gusto, pero paulit-ulit pa rin niyang ginagawa. Mag-i-stay ka pa ba? Or try to love yourself? Sa akin hindi. Kasi alam niya hindi ako nagbibigay ng second chance kaya ano siya. Oh, Kaya parang good boy talaga siya sa akin. Parang lahat ng gusto ko gagawin niya talaga kasi parang kaya niya ako na ganun ako kapag ayaw ko talaga. So if mangyayari yun, alam ko namang hindi. Siyempre, masasayang. Siyempre, alis talaga ako kasi parang sa akin kasi mas gugustuhin kong maging mag-isa kaysa maging ganun yung mangyari sa akin. Parang ikaw ako. Uy, mabait ako Kaya Question? kapag may diba, cheating na. Cheating or paulit-ulit na ginagawa. Pagbibigyan, hindi. Mag-i-stay ka pa ba? And pagbibigyan, mga ganun din. Or pipiliin mo yung sarili mo. It's a no for me. Aww, panis. Hindi, syempre, kapag meron ka ng, like, bagay mo na yung relationship or like, gusto mo na talaga mag-relationship. Pili ko naman, part na ng pinili mong choice is yung, alam mo yung boundaries mo, kung hanggang saan ka lang. Yung parang hindi mahayaan maubos yung sarili mo. Kasi kung paulit-ulit lang yun, syempre aabusuin ka. Like, Yes.
hindi naman kasi porket nag-sorry na, ganyan, binago na yung ugali. Parang mawawala na sa isip ng babae na, ay, ginawa niya to, nagloko siya, ganyan. Hindi naman sa ganun nadadaan yun. Kumbaga, mahabang proseso. Siyempre, pag gano'n, hindi mo nakakayaan na, siyempre, bata pa lang naman siya mga girl. Marami pang iba. Yeah. Yan lagi yung sinasabi ko. Marami pang iba, kung gano'n pa siya, edi hindi pa ito yung time. Yeah. Siguro dapat Ang galing. Siguro Ang galing. dapat mag-tropa muna siya, ganyan-ganyan. Para may experience. Oo, para wala rin siya nakapakang tao. Or Yes. wala siyang nasasaktan. Kumbaga, huwag niya munang piliin yung ibang tao. Piliin niya munang mag-enjoy. Kasi nasa isip niya pa yun eh. Ibig sabihin, distracted pa siya. Ay, ang galing! Wala pa siyang matinong decision. Matured! Oh my God! 19 pa lang yan. Uy, 18 pa lang. Ay, 18. 18 pa lang. 18 pa lang ako eh. If ever magkakaproblema or magkakahiwalay kayo, ano yung pinakamabigat na reason kung bakit mababaliwala yung tagal at goods memories niyo? Hello, yung pa rin. Namin sa cheating. Ayun yung pinakaayaw namin. Parang kung magagawa yun ng isa, alam namin sa sarili namin hindi namin tatanggapin na halimbawa, mag-cheat ako sa kanya or siya yung mag-cheat sa akin. Parang hindi kami alam na namin sa sarili namin na hindi na namin tatanggapin yung isa't isa pag may ganung nangyari. Kasi ayun yung parang pinakaayaw namin sa lahat eh. Ganun. So, yun yung magiging, Yun yung reason namin para hindi hiwalay na mababaliwala lahat pag ganyan yung nangyari. Pero confident naman kami sa isa't isa na hindi namin kasi may assurance naman kami sa isa't isa. assurance yes. Possible na why maghihiwalay kayo. Possible na pumunta ako ng ibang bansa, which is Australia. Kasi napag-usapan na. Manghihibang bansa ka. Na ayaw niya. Worst case scenario naman niya. Pero kasama namin. Sinabi niya na rin naman. Naintindihan ko naman. And, Yan yung magiging possible. yun yung possible. Sobrang saya ko sa birthday ko ngayon. Thank you so much. Sa dalawang apat na bunso ko pala. Apat pala silang bunso ko. Yes, si Maki and Jelay. And Silot. Ay, Sal pala. And Kurt. Thank you so much dahil oh my God. Inano niyo yung birthday ko. Hindi ko to inaasahan na ganito ang mangyayari sa araw na to. Happy birthday din sa kambal ko, Jason Pagador. And thank you so much, Mother Adelaida Pagador. We miss you so much. And alam mo yan kung gaano kita kamahal. And hindi na ako iiyak. Pangit kong umiyak. Yes, thank you so much sa lahat na nag-greet sa akin sa Facebook and all social media account. Thank you so much, Maki, Jalai, Kurt, and Sil. JM! Bye! You made my birthday very special. Thank you so much mga katabis. And syempre pala sa aking Josawa. Bakit thank you yun? Wala naman dito yun. Hindi, kasi ipapakita ko din sa inyo syempre yung pagmamahal niya. Pagmamahal. Ang dami yung buttered shrimp. Yes, yung buttered shrimp niya. Talagang ginawa niya. Ay, tignan niyo naman. As in, nilutuan niya ako. And first niya, dagdag niya sa menu. Yung buttered shrimp. Thank you so much. I love you so much. Bye! Thank you so much!